Si Diane at Albert ay 6 na buwan pa lamang nakasal nang humingi ng divorce si Albert. Ang dahilan, ang pagbabalik ni Bettina, ang babaeng inaakala ni Albert na tunay niyang mahal. Sa halip na magalit, tinanggap ito ni Diane sa isang kondisyon. Ang bigyan siya ng huling 30 araw na magkasama sila bilang tunay na mag-asawa. Sa loob ng 1 buwan, muling ipinaranas ni Diane kay Albert ang tamis ng pagsasama. Habang palihim niyang iniinda ang sakit ng isang malubhang karamdaman, isang aksidente ang maglalantad sa katotohanan. Nais lang ni Diane na mag-iwan ng magagandang alaala bago siya tuluyang pawian ng buhay. Sa huli, iniwan ni Diane ang lahat ng kanyang ari-arian upang isalba ang bumabagsak na kumpanya ni Albert, isang huling sakripisyo ng isang asawang pinaliwala. Ngunit ang tadhana ay may mas malalim na plano. 5 taon matapos ang pagpanaw ni Diane, makakatagpo si Albert ng isang babaeng kamukhang kamukha nito, si Celine. Sa simula ay akala ni Albert ay binibigyan lang siya ng pagkakataong itama ang nakaraan. Ngunit matutuklasan nilang si Celine at Diane ay magkampal na pinaghiwalay noong sanggol pa lamang sila. Ang kwentong ito ay isang paglalakbay mula sa masakit na paghihiwalay patungo sa isang mapagpatawad na pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa huling hininga, kundi nagpapatuloy sa mga bagong simula na inihahanda ng tadhana. Samantala, narito po ang buong kwento. Malamig ang gabi, pero mas malamig ang atmosfera sa loob ng marangyang kondo ni na Albert at Diane. 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang magpalitan sila ng I do sa harap ng altar. Ngunit ngayon, isang puting sobre ang nakapatong sa lamesa, isang dokumento na wawakasan ng lahat. Diane, ayaw na kitang lokohin. Bumalik si Bettina, siya talaga ang mahal ko. Diretsong sabi ni Albert, hindi makatingin sa mga mata ng asawa. Hindi humagulgol si Diane. Hindi rin siya naghagis ng plato. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na tila malalabang bituin dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. 6 na buwan, Albert. Mahinang simula ni Diane. 6 na buwan pa lang tayong kasal. Ganoon ba kabilis itapon ng lahat? I'm sorry. Hindi ko rin ginusto ito. Pero hindi ko kayang mabuhay na ibang hinahanap ng puso ko. Tugon ni Albert. Bakas ang pagkainip sa boses. Ang nasa isip lang niya ay ang pangako kay Bettina na magsama na sila sa lalong madaling panahon. Humarap si Diane. Namumutla siya. Pero may isang kakaibang ningning sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ni Albert. Kinuha ni Diane ang divorce papers at tinitigan ito. Sige, Albert, pipirmahan ko ito, sabi ni Diane. Nabuhayan ng loob si Albert, ngunit hindi pa tapos ang asawa. Pero sa isang kondisyon. Ano? Pera? Bahay? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Wag mo lang patagalin to. Umiling si Diane at lumapit sa kanya. Hindi pera ang kailangan ko. Gusto ko, bago tayo tuluyang maghiwalay, bigyan mo ako ng 1 buwan. Isang huling buwan na magsasama tayo bilang tunay na mag-asawa. Napakunot ang noo ni Albert. Anong ibig mong sabihin? 30 days. Magde-date tayo gaya ng dati, ipagluluto mo ako, at higit sa lahat, tabi tayong matutulog sa gabi. Gusto kong maramdaman na akin ka bago kita tuluyang ipaubaya sa kanya. Pagkatapos ng 30 araw, kahit hindi mo ako bayaran, lalagdaan ko ito at mawawala na ako sa buhay mo. Nag-isip si Albert. 1 buwan lang naman. Kumpara sa habang buhay na kasama si Bettina, maliit na sakripisyo ito. Sige, pumapayag ako. Pero pagkatapos nito, walang habulan ha? Walang sumbatan. Pangako. Mahinang sagot ni Diane. Hindi alam ni Albert. Habang nakatalikod siya, dahan-dahang hinawakan ni Diane ang kanyang tiyan at pilit na pinigilan ng isang ubo na may kasamang lasa ng bakal ang lasa ng dugo. Simula na ng kanilang huling 30 gabi,
Nagsimula ang unang araw ng kanilang kasunduan sa isang nakabibinging katahimikan. Maagang nagising si Albert, sanay na mag-isa lang sa isip ang plano para sa kinabukasan nila ni Bettina. Pero nang lumabas siya ng kwarto, bumungad sa kanya ang amoy ng sinangag at paborito niyang Spanish sardines na may itlog. Nakahanda na ang lamesa. Nakasuot si Diane ng isang simpleng disaster. Maayos ang buhok at may bahagyang kulay ang mga labi. Isang imaheng malayo sa matamlay na Diane na nakikita niya kagabi. Kain tayo, Albert. Unang araw natin to, di ba? Masayang bati ni Diane. Ang ngiti niya ay tila walang bahid ng sakit na lalong nagpakunot ng noo ni Albert. Diane, hindi mo kailangan gawin to. Sabi ko naman sa'yo, basta matapos ang 30 araw, pipirma ka na. Malamig na sabi ni Albert habang nauupo. Ano ka ba? Ginagawa ko to dahil gusto ko, Albert, hindi dahil kailangan. Sagot ni Diane habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng asawa. Saan mo gusto mong pumunta mamaya? Gusto ko sana maglakad-lakad tayo sa parke, yung pinuntahan natin noong bago pa lang tayo. Napabuntong hininga si Albert. May trabaho ako, Diane. Sabado ngayon, Albert, wala kang pasok. Paalala ni Diane. Hindi na nakakaibaw ang lalaki. Hapon na makarating sila sa parke. Maraming pamilya at magkasintahan na nandoon. Napansin ni Albert na medyo mabagal maglakad si Diane at madalas itong humahawak sa braso niya. Inisip niya na baka naglalambing lang ito para asarin siya, kaya hinayaan na lang niya. Albert, tingnan mo yung matandang mag-asawa roon. Turo ni Diane sa isang pares na magkahawak kamay habang nakaupo sa bench. Ganyan sana ang pangarap ko sa atin. Yung kahit kulubot na ang balat natin, tayo pa rin. Hindi sumagot si Albert. Ang nasa isip niya ay ang text ni Bettina. I miss you, babe. Can't wait for next month. Palihim siyang nag-reply. Me too. Konting tiis na lang. Pagdating ng gabi, lalong naging mailap si Albert. Pumasok siya sa kwarto at nakitang nakahiga na si Diane sa kanang bahagi ng kama. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan na muli silang magtatabi sa iisang higaan. Dahan-dahang humiga si Albert sa kabilang dulo, malayo kay Diane. Pero bago niya mapatay ang ilaw, lumapit si Diane at niyakap siya mula sa likod. Albert, kahit ngayong gabi lang, pwedeng yakapin mo rin ako? Kahit bilang kaibigan lang? Pulong ni Diane. Ramdam ni Albert ang panginginig ng boses ng asawa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumingon si Albert at ipinalupot ang kanyang braso sa baywang ni Diane. Napansin niyang tila lalong pumayat ang asawa sa loob lang ng maikling panahon. Bakit ang init mo, Diane? May sakit ka ba? Tanong ni Albert nang maramdaman ang init ng balat nito. Pagod lang to sa paglalakad kanina. Matulog na tayo. Sagot ni Diane habang isinisiksik ang muka sa dibdib ni Albert. Nakatulog si Albert na may kakaibang bigat sa dibdib. Hindi niya alam. Habang mahimbing ang kanyang tulog, dahan-dahang bumangon si Diane at nagtungo sa banyo. Doon, muli siyang dumanas ng matinding ubo. Sa bawat pagbuga niya ng hangin, may bahid ng pulang likido ang lumalabas sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang dugo at tinitigan ang sarili sa salamin. 20 na gabi na lang, Diane. Kakayanin mo to. Pulong niya sa sarili habang pilit na pinipigilan ng luha. Lumipas ang unang linggo ng kanilang kasunduan. Para kay Albert, ang bawat araw ay tila isang obligasyong kailangang tapusin. Pero para kay Diane, ang bawat segundo ay tila gintong unti-unting nauubos. Isang umaga, habang nasa banyo si Diane para maligo, napansin ni Albert na naiwan ito ang kanyang bag sa ibabaw ng kama. Biglang nag-vibrate ang phone ni Diane. Akala ni Albert ay baka tumatawag ang kung sinong lalaki, kaya agad niya itong tiningnan. Dahil sa selos na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi lalaki ang tumatawag. Isang unregistered number ang nag-text. Miss Diane, kumusta ang pakiramdam mo? Kailangan mo na bumalik sa ospital para sa susunod mong session. Hindi na biro ang lagay mo. Napakunot ang noo ni Albert. Session? Ospital? Baka nagpapapansin lang to. Pulong niya sa sarili, pero hindi siya mapakali. Inukit niya ang loob ng bag ni Diane at doon niya nakita ang isang maliit na bote ng gamot. Wala itong label, pero puno ito ng maliliit na puting tableta.
Eksakto ang paglabas ni Dayan ng banyo. Nakita niya si Albert na hawak ang bote ng gamot. Agad na namutla si Dayan at mabilis na kinuha ang bote mula sa kamay ng asawa. Ano to, Dayan? Bakit may mga gamot ka? At sino tong nag-text sa'yo tungkol sa session sa ospital? Sunod-sunod na tanong ni Albert. Pilit na ngumiti si Dayan. Kahit ramdam niya ang pananakit ng kanyang dibdib. Yun ba? Vitamins lang yan, Albert. Yung text, baka wrong number lang yan. Alam mo naman, madaming scammers ngayon. Sigurado ka? Mukha ka may sakit, Dayan. Namumutla ka at lalong pumapayat. Pansin ni Albert, may pahit ng pag-aalala ang boses niya, pero agad niya itong binawi na maalala sa Bettina. Ayoko magkasakit ka habang nandito pa ako. Baka isipin ng mga tao na pinapabayaan kita. Masakit para kay Dayan ang huling hirit ni Albert. Hanggang ngayon, ang iniisip pa rin nito ay ang sasabihin ng ibang tao at hindi ang tunay niyang kalagayan. Huwag ka mag-alala, Albert. Malakas ako. Hindi ko sisirain ang usapan natin. Sagot ni Dayan, bago ito tumalikod para itago ang nanginginig na mga kamay. Nang gabing iyon, habang nasa kusina si Dayan para maghanda ng hapunan, nakatanggap si Albert ng tawag mula kay Bettina. Albert, nasaan ka na? Sabi mo magdi-dinner tayo. Naka-reserve na ako sa paborito nating restaurant. Naiinis na sabi ni Bettina sa kabilang linya. Napatingin si Albert sa pintuan ng kusina kung saan naririnig niya ang tunog ng sandok ni Dayan. Bettina, sorry. Di ako makakaalis. May tinatapos lang akong trabaho sa bahay. Ano? Isang linggo ka ng ganyan. Mas mahalaga ba yung trabaho mo kaysa sa akin? O baka naman nag-e-enjoy ka na sa piling ng asawa mo? Galit na sigaw ni Bettina. Hindi sa ganoon, Bettina. May usapan lang kami. Konting tiis na lang, di ba? 23 days na lang. Paliwanag ni Albert. Pinatay ni Bettina ang tawag. Naiwang tuliri si Albert. Sa kabilang dako, sa likod ng pader ng kusina, dahan-dahang napaupo si Dayan sa sahig. Narinig niya ang lahat. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ng hikbi. 23 days. Bulong ni Dayan. Sana umabot pa ako. Doon sa sahig, nakita ni Dayan ang isang patak ng dugo na nalaglag mula sa kanyang ilong. Mabilis na itong pinunasan bago pumasok si Albert sa kusina. Ito na ang 15 araw, ang kalahati ng kanilang kasunduan. Maagang gumising si Dayan at nagsuot ng isang magandang floral na damit. Ito ang damit na isinuot niya noong unang beses silang nag-date ni Albert. Kahit maputla, pilit niya nilagyan ng blush on ang kanyang mga mata at pati na ang kanyang pisngi para hindi mahalata ang panghihina. Albert, pwedeng sa paborito nating kainan tayo pumunta ngayon? Yung malapit sa dagat. Hiling ni Dayan habang inaayos ang kurbata ni Albert. Napansin ni Albert na nanginginig ang mga daliri ni Dayan. Saglit siyang natigilan. May kung anong kurot sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Sige, Dayan. Isang hapon lang naman. Pagbibigyan kita. Sa tapat ng dagat, habang lumulubog ang araw, tila bumalik ang dating Albert. Nagtatawanan sila habang inaalala ang mga palpak nilang moments noong mag-boyfriend pa lang sila. Naalala mo nung naligaw tayo sa Tagaytay? Halos maubusan tayo ng gas pero tawa ka lang ng tawa. Sabi ni Albert na bahagyang napangiti. Kasi alam ko namang hindi mo ako pababayaan, Albert. Makahulog ang sagot ni Dayan. Tinitigan niya ang asawa. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Biglang tumunog ang cellphone ni Albert. Si Bettina na naman. Nakita ni Dayan ang pangalan sa screen. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Albert at tumayo ito para lumayo ng kaunti at sagutin ang tawag. Yes, babe. Hindi, pauwi na ako. Konting tiis na lang. 15 days na lang, di ba? Narinig ni Dayan ang boses ni Albert. Parang sinasaksak sa puso ni Dayan. Habang binibilang ni Albert ang mga araw para makalaya, binibilang naman ni Dayan ang mga araw para mabuhay. Pauwi na sila nang biglang bumuhos sa malakas na ulan. Madilim ang kalsada at madulas ang daan. Habang nagmamaneho si Albert, biglang nakaramdam si Dayan ng matinding paninikip ng dibdib. Albert, sandali. Mahinang sambit ni Dayan. Ano yun, Dayan? Nagmamadali ako. May usapan kami ni Bettina mamayang gabi. Iritableng sagot ni Albert habang binibilisan ng takbo. Albert, hindi ako makahinga. Sa sobrang bilis ng takbo ni Albert at sa labis na pag-aalala ni Dayan, isang malaking truck ang biglang sumulpot sa kanto. Napakabig ni Albert ang manibela.
Boom! Tumama ang sasakyan nila sa isang poste. Pero bago pa mangyari ang impact, mabilis na hinarang ni Diane ang kanyang katawan para protektahan si Albert. Nang magkamalay si Albert, nahihilo siya pero ligtas. Tiningnan niya ang tabi niya. Nakasabsab si Diane sa dashboard, duguan ang ulo. Diane! Diane! Gising ka! Sigaw ni Albert. Nang buhatin niya si Diane, may nalaglag na pirasong papel mula sa bulsa nito. Kahit basang-basa ng ulan at dugo, nabasa ni Albert na nakasulat. Albert, kung sakaling hindi ko na matapos ang 30 days, tandaan mong mahal na mahal kita. Nilagdaan ko na ang divorce papers sa ilalim ng ating kama. Malaya ka na. Pero sana, wag mo akong kalimutan. Sa gitna ng ulan, binuhat ni Albert ang asawa patungo sa ospital, habang ang cellphone niya sa loob ng sasakyan ay patuloy na nag-vibrate dahil sa tawag ni Bettina. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito pinansin ni Albert. Tumitigil ang mundo ni Albert habang pinagbabasa na ang nagmamadaling mga nurse at doktor sa pasilyo ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay puno ng tuyo ng dugo. Dugong-dugo ni Diane. Sa bawat segundo lumilipas, ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila ba pako na ibinabaon sa kanyang konsensya. Kayo po ba ang asawa ni patient Diane? Tanong ng isang doktor na seryoso ang mukha. Opo, Dok. Kamusta siya? Yung sugat ba niya sa ulo? Nauutal na tanong ni Albert. Bumuntong hininga ang doktor at hinubad ang kanyang salamin. Ligtas siya sa aksidente, Mr. Albert. Gasgas lang ang natamo niya sa ulo dahil sinalo niya ang impact para sa inyo. Pero ano, Dok? May mas malalim kami natuklasan sa pagsusuri namin. Hindi ito dahil sa aksidente. Ang asawa niyo ay may advanced stage 4 pancreatic cancer. Kumalat na ito sa kanyang mga baga. Kaya nahihirapan siyang huminga kanina bago pa man ang banggaan. Nadikas si Albert sa kanyang kinatatayuan. Parang gumuho ang kisame ng ospital sa kanyang ulo. Cancer? Hindi. Hindi maaari. 6 na buwan pa lang kami kasal. Malakas siya, Dok. Ipinagluluto pa niya ako. Mr. Albert, ayon sa records niya rito, 3 buwan na siyang nagpapagamot ng palihim. Pero tumigil siya nitong huling linggo. Sabi niya sa amin noong huling punta niya, gusto na lang niyang gugulin na natitirang mga araw niya para sa piling ng taong pinakamamahal niya. Akala namin ay alam niyo. Dahan-dahang pumasok si Albert sa ICU. Doon nakita niya si Diana, napapaligiran ng mga makina. Napakaputla nito. Tila isang estatwang gawa sa porselana na anumang oras ay mababasag. Lumapit si Albert at hinawakan ng malamig na kamay ng asawa. Diane, bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mo magtiis ng mag-isa? Kasabay nito, nag-vibrate ang phone ni Albert sa kanyang bulsa. Si Bettina. Nang sagutin ni Albert ang tawag, galit na boses ang bumungad. Albert, nasaan ka na ba? Sabi mo 15 days na lang. Ngayon na ang pirmahan ng papeles, diba? Huwag mo akong paghintayin. Tinitigan ni Albert ang mukha ni Diane. Pagkatapos ay ang kanyang cellphone. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng paninding pagkasuklam, hindi kay Diane, kundi sa sarili niya at kay Bettina. Bettina, pahinahon pero matigas na sabi ni Albert, huwag mo na akong tatawagan muli. Tapos na tayo. Ano? Dahil lang sa aksidenteng yan, Albert, babalik ka rito? Hindi na pinapatapos ni Albert ang sasabihin nito at tuluyan ang pinatay ang cellphone. Inihagis niya nito sa basurahan sa sulok ng kwarto. Maya-maya ay dahan-dahang idinilat ni Diane ang kanyang mga mata. Nang makita si Albert, pilit siyang ngumiti kahit may oxygen mask sa muka. Albert, yung papeles sa ilalim ng kama, pirmahan mo na. Mahinang-mahina niyang pulong. Umiling si Albert habang umaagos sa mga luha. Hindi, Diane. Walang divorce. Walang pirmahan. Dito lang ako. Gagamutin ka datin. Lalaban tayo. Hinawakan ni Diane ang pisngi ni Albert. Huwag na. Pagod na ako. Sapat na sa akin na niyakap mo ako nito mga nakaraang gabi. Salamat sa 15 na araw, Albert. Diane, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pananakit ko sa'yo. Hagulgol ni Albert habang isinisiksik ang mukha sa kamay ng asawa. Ngunit, unti-unting pumikit si Diane.
Ang monitor sa gilid ay nagsimulang maglabas ng mabilis na tunog. Isang babala na ang puso ni Dayan ay unti-unti na bumibitaw. Naging mabilis ang pagtakbo ng mga nurse at doktor sa loob ng kwarto. Ang tunog ng heart monitor ay naging isang mahaba at nakabibingin linyang diretsyo ang tunog na kinatatakutan ng lahat. Time of death, 11:45 p.m. Napaluhod si Albert sa tabi ng kama. Hindi niya marinig ang ingay sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang tibok ng puso na tila sumasabay sa paghinto ng buhay ni Dayan. Dayan, gising na. Tapos na yung 30 days natin, di ba? Sabi mo sasabahan mo pa ako. Hagulgol ni Albert habang yakap ang wala ng buhay na katawan ng asawa. Kinabukasan, bumalik si Albert sa kanilang kondo. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya na mga huling sandaling magkasama sila. Pumunta siya sa ilalim ng kanilang kama at kinuha ang envelope na binanggit ni Dayan. Inasahan niya makikita ang divorce papers na may permana nito. Pero nang buksan niya ang envelope, hindi lang papeles ang nandoon. May isang makapal na notebook, isang diary. Binuksan ni Albert ang unang pahina. Mahal kong Albert, alam kong sa oras na mabasa mo ito, wala na ako. Huwag kang umiyak. Pinili kong huwag sabihin sa iyo ang sakit ko dahil ayaw kong mahalin mo lang ako dahil sa awa. Gusto kong mahalin mo ako dahil ako si Dayan, ang asawa mo. Habang binubuklat ni Albert ang diary, lalong bumigat ang kanyang dibdib. Nakita niya ang mga entries noong panahong nagkakalabuan na sila. Day 15. Ngayon ang ika-15 araw, nakita ko siyang kausap sa Bettina. Masakit pero titiisin ko. Gusto kong sa huling 15 araw na to, makita niya kung gaano ko siya kamahal para pag alis ko, wala siyang pagsisisihan. Day 25. Hindi na ako makahinga na maayos. Pero kaninang umaga niyakap niya ako bago siya pumasok. Sapat na yan para pahabain ang buhay ko ng isa pang araw. Sa pinakahuling pahina ng notebook, may nakadikit na isang maliit na susi at isang dokumento mula sa bangko. Hindi divorce papers ang pinapipirmahan ni Dayan sa kanya. Ang dokumentong nandoon ay isang life insurance policy at isang trust fund na nakapangalan kay Albert. Albert, alam kong malulugi ang kumpanya niyo dahil sa maling desisyon ng mga partners mo. Hindi ko sinabi sa iyo pero binenta ko ang lahat ng ari-arian na minana ko sa mga magulang ko para isalba ang kumpanya mo. Ang divorce papers, sinunog ko na yun noong ika-10 gabi. Hindi kita i-divorce dahil hanggang sa huling hinako, asawa mo ako. Napahagul ko si Albert. Ang kumpanya pinaghirapan niya na akala niya ibabagsak na ay nailigtas na babaeng pinalak ng iwan para sa iba. Si Bettina na mahal niya ay pera lang ang habol, habang si Dayan na binaliwala niya ay ibinigay ang lahat, pati ang huling sentimo at huling hininga nito. Makalipas ang 1 taon, makikita si Albert sa tapat ng puntod ni Dayan. Maayos na ang kumpanya niya, pero nananatili siyang mag-isa. Sa tabi ng puntod, nagtanim siya ng mga paboritong bulaklak ni Dayan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sir Albert, may dumating pong sulat para sa inyo. Post-dated letter. Daw po mula sa asawa niyo, 1 taon na ang nakalilipas. Pag-uwi ni Albert, binuksan niya ang sulat. Isa lang ang nakasulat doon. Gumiti ka na, Albert. Tapos na ang 30 days. Malaya ka na. Nagmamahal muli. Pero sana sa susunod, piliin mo yung taong yayakapin ka. Hindi dahil sa mayroon ka, kundi dahil sa kung sino ka. Mahal kita. Doon sa gitna ng sala, sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, ngumiti si Albert habang umaagos ang luha, hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagtanggap na minsan sa buhay niya, minahal siya ng isang anghel na nagngangalang Dayan. 5 taon ang lumipas, si Albert ay naging isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling sarado. Ang tanging babae sa buhay niya ay ang alaala ni Dayan. Isang maulang hapon, habang naglalakad si Albert sa isang art gallery na itinatag niya bilang donasyon sa pangalan ni Dayan, may isang babaeng pumasok. Muntik na mabitawan ni Albert ang hawak niyang kape. Ang buhok, ang tindig, at ang mata, kamukhang kamukha ni Dayan. Parang bumalik ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit nang magsalita ang babae,
Doon nalaman ni Albert na hindi ito ang kanyang asawa. Si Dayan ay mahinhin, mahinahon at laging mapagkumbaba. Si Celine, ang babaeng kamukha, ay palaban, masigla at isang sikat na abstract painter. Excuse me, mister. Kanina ka pa nakatitig. May dumi ba ako sa mukha? Matapang na tanong ni Celine habang nakataas ang isang kilay. Sorry, naalala lang ako sa'yo. Nauutal na sagot ni Albert. Dahil sa pagkakamukha nila, naging malapit si Albert kay Celine. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya para suportahan ang mga exhibit ni Celine. Pero habang tumatagal, nahulog ang loob ni Albert. Hindi kay Celine, kundi sa imahe ni Dayan na nakikita niya rito. Isang gabi, hinalikan ni Albert si Celine at tinawag niya itong Dayan. Sinampal siya ni Celine. Hindi ako ang asawa mo, Albert. Kung kaya mo lang ako mahalin dahil kamukha ako ng asawa mo, itigil na natin ito. Hindi ako anino ng nakaraan mo. Doon natauhan si Albert. Napagtanto niya na ang paghahanap niya ng kamukha ni Dayan ay lalo lang nagpapatagal sa kanyang pagilom. Sa huli, kailangan niyang matutunang mahalin si Celine bilang Celine, hindi bilang kapalit ni Dayan. Nang muli silang mag-usap, may dala ng bulaklak si Albert. Hindi na ito ang paboritong bulaklak ni Dayan, kundi ang paborito na ni Celine. Gusto kong simulan muli. Sabi ni Albert, hindi dahil kamukha mo siya, kundi dahil gusto kong makilala kung sino ka talaga. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Tuwing tinignan ni Albert si Celine, tila hinihila siya ng nakaraan. Ngunit si Celine ay parang bagyo, maingay, makulay, at hindi nagpapaubaya sa anino ni Dayan. Isang gabi, inibatahan ni Celine si Albert sa kanyang studio. Hindi ito tulad ng kondo ni Albert na malinis at formal. Ang studio ni Celine ay magulo, punong-puno ng mga talsik ng pintura at amoy turpentine. Albert, pumarito ka. Tawag ni Celine habang may hawak na brush. Gusto kong pintahan mo ang bahaging ito ng canvas. Kahit anong kulay ang gusto mo. Di ako marunong magpinta. Celine, baka masira ko lang. Pag-aalinlangan ni Albert. Ganyan ka naman eh. Takot ka magkamali dahil gusto mo laging perpekto ang alaala. Diretsong sabi ni Celine. Ang buhay ay hindi isang portrait na hindi nagbabago. Ang buhay ay abstract. Minsan magulo, minsan masakit, pero laging may ganda. Kinuha ni Albert ang brush at dahan-dahang naglagay ng kulay asul sa canvas. Habang ginagawa niya ito, tila may nababawas na bigat sa kanyang dibdib. Alam mo, panimula ni Albert, sa loob ng 5 taon, ang nakikita ko lang ay ang kawalan. Noong nakita kita, akala ko binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon para itama ang mali ko kay Dayan. Tumigil si Celine sa pagpinta, tinitigan siya. At ngayon, napagtanto ko na si Dayan ay tapos na sa kanyang misyon. Tinuruan niya ako magmahal. At ikaw ang nandito para turuan ako mabuhay muli. Hindi bilang kapalit niya, kundi bilang bagong kabanata. Lumapit si Celine at sa unang pagkakataon, siya ang humawak sa kamay ni Albert. Salamat, Albert. Dahil sa wakas, nakita mo na ako. Si Celine. Kinabukasan, isinama ni Albert si Celine sa puntod ni Dayan. Hindi siya natakot na makita silang magkasama, ang nakaraan at ang kasalukuyan. Inilapag ni Albert ang huling puting rosas para kay Dayan. Dayan, bulong niya sa hangin. Ito si Celine. Siya ang dahilan kung bakit muli akong nakakangiti. Alam kong matutuwa ka para sa akin. Salamat sa lahat. Humarap siya kay Celine at ngumiti ng totoo. Isang ngiting hindi napilit. Isang ngiting walang halong pait. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, may isang matandang babae na lumapit sa kanila. Nalaki ang mata nito nang makita si Celine. Dayan? Tawag ng matanda. Nako, hindi po. Ako po si Celine. Magalang na sagot ng dalaga. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Kamukhang kamukha mo ang kapatid mo, Celine. Ako ang komadrona na nagpaanak sa nanay mo sa probinsya mo noon. Hindi ba sinabi sa'yo? May kakambal ka na kinuha ng isang pamilya dahil sa hirap ng buhay noon. Napatigil sina Albert at Celine. Nagkatinginan sila. Kapwa hindi makapaniwala. Ang twist, si Dayan at Celine ay magkambal na pinaghiwalay ng tadhana. Kaya naman ang paghahanap ni Albert sa kamukha ay hindi lang pala pagkakataon, kundi ang dugo mismo ang gumagawa ng paraan
para muling magtagpo ang mga pusong nawalay. Hindi makagalaw sina Albert at Celine sa kinatatayuan nila. Ang hangin sa sementeryo ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang mga salita ng matanda ay paulit-ulit na dumadaloy sa kanilang isipan. Magkambal, bulong ni Celine. Napatingin siya sa puntod ni Dayan pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay. Kaya pala, tuwing tumitingin ako sa portrait niya sa gallery mo, Albert, parang tumitingin ako sa salamin na puno ng lungkot. Napaiyak ang matanda. Ipinanganak ko kayo sa gitna ng bagyo sa isang maliit na baryo sa Samar. Ang pamilyang umampon kay Dayan ay mayaman. Sila ang nagbayad ng utang ng mga magulang niyo kapalit ng isang bata. Ipinangako nilang bibigyan nila ng magandang buhay ang sanggol. Celine, anak, tadhana na nagdala sa'yo rito. Dinala ni Albert si Celine sa lumang bahay ng magulang ni Dayan na pumanaw na rin. Doon, sa isang nakatagong kahon ng mga lumang litrato, nakakita sila ng isang liham na hindi kailanman naisand. Sulat ito ng ina-inahan ni Dayan para sa kanya. Dayan, patawarin mo kami kung itinago namin ang katotohanan. Mayroon kang kapatid, isang bahagi ng pagkatao mo ang naiwan sa malayo. Sana balang araw, magtagpo ang landas ninyo. Niyakap ni Albert si Celine habang humahagulkol ang dalaga. Ngayon ay mas malalim na ang kahulugan ng lahat. Hindi lang basta kamukha ang nahanap ni Albert. Nahanap niya ang kalahati ng kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Makalipas ang isa pang taon, isang malaking selebrasyon ang naganap sa gallery. Hindi ito exhibit ni Celine, kundi ang paglulunsad ng Dayan and Celine Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga batang nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Habang nagtatalumpati si Albert, tiningnan niya si Celine na nakatayo sa gilid. Hindi na niya nakikita si Dayan sa kanya. Nakikita na niya ang isang matapang at malayang babae na si Celine. Minsan, ang pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Panimula ni Albert sa harap ng maraming tao. Minsan, binibigyan tayo ng tadhana ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali natin sa paraang hindi natin inaasahan. Dayan gave me her love, and through her, she gave me Celine a chance to live and love again, truthfully. Nang gabi ring iyon, bago sila umuwi, tumayo ang dalawa sa balkonahe ng kondo. Pinagmamasdan nila ang mga bituin. Sa tingin mo, Albert, masaya siya para sa atin? Tanong ni Celine habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Hinalikan ni Albert ang noon ni Celine. Sigurado ako, dahil ang huling hiling niya ay ang maging malaya ako at ang kalayaang iyon ay nahanap ko sa piling mo. Isang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa pagitan nila. Isang haplos na tila isang pamilyar na yakap. Alam nila, sa puso nila, na nahanap na ni Dayan ang kapayapaan ngayong ang kanyang kapatid at ang lalaking minahal niya ay magkasama na at nag-aalaga sa isa't isa. Ilang taon na ang lumipas mula nang matuklasan ni na Albert at Celine ang katotohanan. Ngayon, ang kanilang tahanan ay hindi na tahimik at puno ng pait. Puno na ito ng tawanan at mga kulay. Isang hapon habang nag-aayos si Celine ng mga gamit sa attic ng kanilang bagong bahay, may nahulog na isang maliit na kahon mula sa itaas ng lumang cabinet. Ito ay isang antique na music box na pagmamay-ari ni Dayan. Nang buksan ito ni Celine, tumugtog ang isang pamilyar na himig, ang kanta ni na Albert at Dayan noong kanilang kasal. Ngunit may napansin si Celine. Sa ilalim ng telang pelos ng music box, may nakatagong isang USB drive at isang maliit na susi. Ang video message agad silang naupo ni Albert sa harap ng laptop para tingnan ang laman ng USB. Pumungad sa screen ang mukha ni Dayan. Maputla, ngunit may ningning ang mga mata. Kuha ilang linggo bago siya pumanaw. Albert, kung pinapanood mo ito, marahil ay nahanap mo na ang lihim na itinago ko. Alam ko ang tungkol kay Celine. Nalaman ko ang tungkol sa kakambal ko noong nagkasakit ako at kailangan ko ng donor. Hinanap kita, Celine, pero huli na ang lahat para sa atin. Napatakip ng bibig si Celine. Lumingon si Dayan sa kamera na tila baka usap niya ang kapatid sa hinaharap. Celine, kapatid ko, kung nahanap ka ba ni Albert o nahanap mo siya, sana huwag ka makaramdam ng selo sa pagkukulang. Ipinagkatiwala ko siya sa tadhana dahil alam kong ikaw lang ang tanging makakaunawa sa puso niya. Albert,
Ang susing kasama nito ay para sa isang safe deposit box sa bangko. Hindi yun pera, kundi ang aming family heirloom, ang singsing na dapat ay sa aming dalawa. Nang gabing iyon na naginip si Celine, nasa isang hardin siya na puno ng puting rosas. Sa malayo, nakita niya ang isang babaeng nakaputi, si Dayan. Hindi sila nag-usap ng matagal. Ngumiti lang si Dayan at iniabot sa kanya ang isang bundle ng mga kulay na pintura. Isang simbolo na ang buhay ni Celine ay dapat magpatuloy na puno ng kulay, hindi anino. Salamat ate, bulong ni Celine sa kanyang panaginip. Pagkalipas ng 9 na buwan, isang malakas na iyak ng sanggol ang bumalot sa delivery room. Hawak ni Albert ang kamay ni Celine, habang ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Albert habang pinagmamasdan ang kanilang anak na babae. Tiningnan ni Celine ang sanggol na may mga matang tila may pamilyar na ningning. Pangalanan natin siyang Diana Rose, sagot ni Celine. Diana para sa alaala ng kapatid ko, at Rose dahil sa kabila ng mga tinik na nakaraan, isang magandang bulaklak ang bumuka sa ating buhay. Sa bintana ng ospital, isang puting paru-paro ang sandaling dumapo bago muling lumipad paitaas sa asul na kalangitan. Alam ni na Albert at Celine sa sandaling iyon, naganap na ang kanilang paghilom. Ang kwentong nagsimula sa sakit ng divorce at huling 30 gabi ay nagtapos sa isang habang buhay na pag-ibig na walang hangganan. Ang kwentong ito ni Dayan at Albert at Celine ay hindi lamang isang tipikal na drama. Ito ay salamin ng mga realidad ng pag-ibig, pagkakamali at paghilom. Narito ang mga mahalagang aral na makukuha natin. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyan or presence, madalas nating makita ang halaga ng isang tao kapag malapit na siyang mawala o kapag wala na siya. Si Albert ay nabulag ng palandali ang emosyon kay Bettina at nakalimutang pahalagahan ng asawang si Dayan na nasa tabi niya. Huwag hintayin ang huling 30 araw bago ipakita ang pagmamahal. Pahalagahan ng bawat sandali habang kapiling pa ang mga mahal sa buhay. Ang tunay na pag-ibig ay mapagpalaya. Selfless love. Ipinakita ni Dayan ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig, ang magmahal ng walang kapalit. Sa kabila ng sakit, mas pinili niyang iligtas ang kumpanya ni Albert at bigyan ito ng magagandang alaala bago siya pumanaw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay ang pagbitaw para sa ikabubuti ng mahal mo. Kahit ikaw nasasaktan, ang panganib ng pagsisisi o regret, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang sakit na naramdaman ni Albert nang malaman ng sakripisyo ni Dayan ay isang paalala na ang mga maling desisyon ay nagiiwan ng sugat na mahirap maghilom. Mag-isip ng makailang beses bago bumitaw sa isang pangako. Ang panandaliang ligaya ay hindi katumbas ng pangmatagalang pagsisisi. Ang paghilom ay isang proseso or healing. Ang pagdating ni Celine ay nagturo sa atin na ang pag-move on ay hindi nangangahulog ang pagkalimot. Ipinakita ni Albert na kailangan tagapin ang nakaraan upang mabuksan ang pinto para sa bagong simula. Hindi natin kailangang kalimutan ang mga yumaong mahal sa buhay, kundi baunin ang kanilang mga aral habang tayo ay patuloy na nabubuhay at nagmamahal muli. Ang tadhana ay may sariling plano. Ang pagkakaroon ng kambal ni na Dayan at Celine ay isang paalala na ang mundo ay maliit at ang tadhana ay may paraan upang pagtagpuin ang mga pusong nararapat sa isa't isa. Sa likod ng bawat trahedya, may nakatagong plano ang tadhana na magbibigay hustisya sa ating mga pagdurusa. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.